everything you want, but you can't have. Number one regret, no take backs. The hole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you better take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn ya. This might hurt, but that's just karma. Better take that. Call it payback. Don't say I didn't warn ya. So finally guys, nandito na nga yung pinakabagang Honda Supremo ni Honda. So this one guys is yung 2023 model. So marami nag-request na i-review naman daw to. So ngayon marireview na nga natin to guys kasi nga kararating lang nito dito sa casa. So umpisa muna natin guys sa kanyang overall looks. Check natin kung may nagbago ba. So dito sa front muna tayo. Of course yung sticker ni Honda nandito pa rin sa kanyang bandang headlight. Yung kanyang headlight guys is ganun pa rin, bulb type. Turn signal is same pa rin ng dati, bulb type. Tapos yung napansin ko lang guys dito sa banda sa may telescopic fork, yung in-upgrade ni Honda is nilagyan daw ito ng rubber boots, which is yun din yung sinabi nung mga staff dito sa Honda. Para sa akin, goods na nilagyan ng rubber boots para nang sa ganun kung idadaan nyo to sa rough road, eh hindi siya madaling matamaan ng bato-bato, no? At hindi siya madaling masira. Pagdating sa front fender guys, ayan, metal, color glossy black, no? Para sa akin, napaka-astig na ganito, hindi siya plastic. So, pag tinamaan ito ng bato-bato, hindi siya basta-basta masisira. So, sa braking system, ginamitan pa rin siya guys ng drum brake, no? Tsaka naka-yantas pa rin siya, meaning tube type pa rin po itong isang to. So, yung front tire size niya guys is 80 by 100 by 18. Tapos, yung una talaga nag-caught ng attention ko guys is yung kanyang kulay, no? So, siya po ay mayroong kulay na candy red. Tapos, may bago na din po siyang decals dito. Ayan, kung makikita nyo yan. Yan yung nagpapadagdag forma dito sa bagong Supremo. No? Talagang Supremo na Supremo yung itsura niya sa personal. Ayan. Tapos may nakalagay dito guys yung pangalan niya na TMX Supremo. Ayan, no? So, bagong decals guys. Same color, glossy red or parang candy red. And dito, andito po yung high beam, low beam, turn signal switch off, horn. Ayan. Nandito po yung kanyang choke. Yung kanyang mga levers guys, silver, naka-naked handlebar, electric start of course, and syempre hindi tinanggal yung kickstart. Ayan, naka-rubberize pa rin para pag halimbawa i-kick nyo to tapos bumalik sa inyo, hindi masyadong masakit. Ayan. Sa dashboard, ayan guys, may fuel gauge, speedometer, odometer, tapos yung kilometer per hour ninyo, yung RPM, no? Ayan, neutral indicator, tapos yung kanyang high beam, low beam, and syempre mayroong pride of ownership ni Honda. Ayan. Fuel tank capacity, ilalagay ko po sa screen. Ayan. And pagdating po sa kanyang seat, ayan, generous po yung seat cushion niya. So, goods na goods din po ito. Long ride, hindi po siya masyado masakit sa puwet. Naka-leather type po siya. And syempre, hindi pa rin po tinanggal yung kanyang grab bar dito, na kung saan pwede nyo mapaglagyan ng mga gamit ninyo. At nakalagay po dito, pwede pong lagyan within, ano lang po siya, 3 kilos. Tapos wag na po kayong lumagpas doon kasi may tendency apektuhan po yung takbo nitong motor na to pag sobrang bigat naman dito sa dulo or dito. Ayan. Tapos dito tayo guys. Ayan. So nandito po yung kanyang horn and meron na din po siyang abang dito kung halimbawa gusto nyo po itong i-upgrade pang sidecar. Ayan guys. So, maganda po itong motor na to pang pasada, tsaka pang araw-araw. So, ayan guys, may patayan na din ng gasolina dito, no? Ayan. Reserve, fuel reserve. Tapos, nandito yung kanyang cambia, yung apakan ng driver. Side stand niya guys, ganun pa rin, typical side stand, wala po itong side stand switch. Tapos, yung apakan ng angkas, ayan. Ginamitan po siya dito sa likod guys ng swing arm dual shock absorber. So, napakaganda po ng play ng suspension nito sa rough road, no? Hindi na po siya masyadong matagtag. Braking system na ginamit pa rin sa likod is drum brake at ito po ay mayroong tire size na 90 by 90 by 18, tube type pa rin, mayroon pa rin siyang interior at naka-spoke po siya or nakayantas. Ayan. Dito tayo guys sa tail light. So, pagdating sa tail light guys, bulb type pa rin, turn signal is bulb type pa rin. Same lang din po dun sa nauna, no? Wala naman po pinagbago dito. Tapos yung sticker ni Honda at syempre naka-reflectorize pa rin for added visibility during your night ride. Tapos dito,
Ayan guys, yung tambucho guys, naka matte black. May cover na din para hindi po mapasok yung OBR mo or ikaw, no? Ayan, tapos ito, apakan ng angkas or foot peg, pillion step. Tapos yung apakan ng driver at saka yung brake pedal. Ayan. Tapos ito po yung engine niya guys, no? So, ayan po. Check natin dito sa kabilang gilid. Ayan. Ito po yung itsura niya guys, o di ba? Napaka-astig po talaga sa personal. So, sa mga naghihintay dyan ng Honda Supremo, ito na yung pinakabagong model. Tapos, dito sa kabilang side, ito po yung itsura niya. Ilalagay ko na lang po sa screen yung kanyang specs. Ayan. So obviously, ang nabago lang po daw talaga dito is yung kanyang upgrade ng kanyang rubber boots sa telescopic at yung kanyang decals. The rest is still the same. Muntik ko na nga pala makalimutan guys, meron din po pala siyang gear indicator. So ito po yun. So hindi na po kayo parang mahuhula kung anong gear ka na. So dyan po nyo po malalaman kung anong gear na po kayo. So kung naghahangad po kayo ng Honda Supremo ngayong 2023, meron po siyang updated price guys na 78,900 kung bibilhin nyo ng cash. Ang down payment niya po is 6,075 kung gusto nyo ng hulugan. At monthly for 3 years na 3,753 at syempre may rebate po siya na 200. Tapos may nakalagay po dito guys na 2 months good as cash. So ito pong Honda Supremo 2023 model is available dito sa Honda Venus Marketing, Sobricari Street, Tagum City. Ilalagay ko na lang po yung full address nila, maging phone number nila sa description box po sa baba para po mas makapag-inquire kayo regarding sa motor na to. So yun na nga guys, natapos na nga natin ikutan ang pinakabagong Honda Supremo. Ano yung masasabi nyo sa motor na to? Sulit ba siya this year 2023? At ano yung katangian niya kung bakit siya ipukonsider nyo bilhin ngayon 2023? I want to know your thoughts below. At syempre kung bago pala kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!